Alam ko namang alam mo na ako ang dahilan kung bakit nagdudusa ang kaibigan mo. Binarang siya ng nanay ko. Mabait ka sa akin pero hindi ko pwedeng gawin yung hinihingi mo. Yan na ang kapalit ng kayabangan ng lalaking yon. Helen naman, hindi ka ba naaawa kay Charlie? Kaklase natin siya. Kaklase man o hindi, kung masama ang ginawa, dapat pa ring turuan ng leksyon. Story time. Ako si Noah. Nangyari to nung high school pa lang ako. Pero hindi to mismo nangyari sa akin, kundi sa kaklase kong si Charlie. Matapos kasi nitong pagtripan yung babaeng kaklase namin, namaga yung buong katawan nito. Pero bago ko tuluyang ikwento yung karanasan namin, gusto ko lang sabihin na iniba ko yung lokasyon at pangalan na babanggitin ko sa kwento para sa proteksyon na rin namin. Kaibigan ko si Charlie. Simula elementary kasi magkaklase na kami. Close na rin kami sa bawat pamilya ng isa't isa. Minsan nga'y doon ako natutulog sa kanila at ganun din siya. Ang ayoko lang sa kanya, masyado siyang mabuli sa mga kaklase namin. Ewan ko pero parang hobby na talaga niya to. Ilang beses na ako nakasaksi na meron siyang pinaiyak na kaklase naming babae. Ilang beses na rin na guidance to pero wala siyang takot. Palibasa, lola niya yung principal namin, kaya malakas ang loob niya. Ang maganda lang sa kanya ay madali ko siyang nalalapitan sa tuwing kapos ako. Sobrang matulungin ni Charlie pagdating sa mga kaibigan niya. Tandang-tanda ako pa nito, nung wala akong baon at wala akong pambayad sa test paper, sinagot niya lahat to. Kaya malaki talaga yung utang na loob ko sa kaibigan kong to. Hindi naman siya palasagot o basagulero, talagang bully lang siya. Ewan ko ba, parang nasisihan pa talaga siya sa tuwing may napapayak siyang kaklase namin. Wala rin namang gustong mangialam sa trip niya, kasi baka ikaw yung balikan niya pag pinakailaman mo siya sa hilig niya. Pero ilang beses ko na rin siyang pinayuan at inilalayo sa trip niyang to, pero walang epekto. Hanggang isang araw, dito na siya merong nakatapat. Itago na lang natin siya sa pangalang Helen. Transferi si Helen ito at galing to sa Sikihor. Siya lang naman yung sumalungat sa trip ni Charlie na mambuli. Tahimik lang na babae si Helen. Masasabi kong matalino siyang babae. Pero ewan ko ba kung ano bang pumasok sa kokote nito ni Charlie. Yung test paper kasi ni Helen, tinapunan niya ng tubig. Pati tuloy yung suot ng uniform nito ay nabasa dahil sa kagaguhan ng kaibigan ko. Ay, sorry. Nadulas sa kamay ko eh. Ano ka ba, tol? Wala ka talagang pinipiling oras, no? Alam mo naman nag-e-exam tayo eh. Hindi ko nga sinasadya, tol. At saka nagsorry na ako, oh. Hindi ba't napatawad mo na ako, Helen? Ayos lang. Mukhang hindi naman niya talaga sinasadya eh. Di bali na, may extrang test paper pa naman sa lamesa ni ma'am. Wala kasi kaming teacher na mga oras na to. Tumayo si Helen at saka kinuha yung test paper sa lamesa. Kalmado pa rin tong bumalik sa silya nito. Napabuntong hininga na lang ako sa ginawa ni Charlie. Bad trip ah. Mukhang hindi ko siya napaiyak. Ano ko ba, tol? Sa ibang araw ka na namang bully. Ito yung nakikita kong magandang pagkakataon, tol. Tingnan mo, wala pa si ma'am. Ay nako, bahala ka nga dyan. Pag yan umiyak, tapos nagsumbong sa mga head, sikat na naman yung pangalan mo sa buong eskwelahan. Kung sa bagay, sikat ka naman na talaga noon pa. Hanggang isang araw, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Helen. Kaya dito ko na kinuha yung pagkakataon na humingi ng pasensya sa ginawa sa kanya ni Charlie. Naku, ayos lang Noah. Balita ko, lagi niya raw tong ginagawa. Ito kasi yung mga naririnig ko sa mga kaklase natin. Oo eh. Kaya ako na talaga humingi ng pasensya sa'yo, Helen. Naiintindihan kita, Noah. Talagang nawiwili na yung kaibigan mo sa mga masasamang gawain niya, no? Mukhang kailangan niya na talagang turuan ng leksyon. Ha? Wala. Sabi ko, salamat. Sige, mauna na ako. Ngumiti siya sa akin, saka lumabas ng room namin. Sakto din naman yung pagdating ni Charlie. Nagtanong to kung ano yung pinag-usapan namin ni Helen. Wala, tol. Tungkol lang sa mga bagay-bagay. Tara, uwi na tayo. Wala daw pasok sa Filipino eh. Umuwi si ma'am. Niregla daw. Di dating gawi. Game. Tara, game ako dyan. Agad kaming dumiretso sa bilyaran, kung saan kami madalas nang tumatambay. Marami rin ditong mga estudyante na nasa ibang school nag-aaral. Madalas mga kalapit bayan lang din namin. Bukod sa may 3 set ng bilyaran, may computer shop din na mahigit 10 unit. Tapos may mga street foods ding binibenta malapit dito. Kaya swak talaga sa mga estudyanteng kagaya ko yung ganitong lugar. Marami ding mga babaeng tumatambay para bumili ng mga street foods. Kaya maaaliw ka talaga. Pero madalas ding may away sa lugar na to, dahil na rin sa mga sigat mayayabang ng mga estudyante. Minsan ang sanhi ng pinag-aawayan ay tungkol sa pusta sa bilyaran. Pero ang pinakamadalas, tungkol sa babae.
Nagkagulo na naman daw sila dito kahapon tol ah. Sabi sa mga narinig ko. Tungkol na naman daw sa mga babae nila. Hayaan mo sila tol. Ang malaga mag-e-enjoy tayo ngayon. Paabot nga ako ng tako. Nagkwentuhan lang kami habang naglalaro ni Charlie. Ganun lagi yung setup namin dito. Wala kaming gaanong pakalam sa paligid namin. Maganda maging kaibigan si Charlie. Hindi mahilig sa barkada. Kaya hindi nasasangkot sa away. Pero pagdating naman sa pang-aasar, malakas to. Ewan ko ba? Siguro dahil nag-iisang anak lang siya. Kaya mahilig siya mang-asar ng mga babae. Kaso nga lang minsan, napapasobra na. Boss, bawasan mo ngayong pambubuli mo sa mga babae sa school tol. Ang babae dapat minamahal, hindi pinapaiyak. Hindi mo sinabi na may gusto ka pala sa babaeng yun. Kanino? Kay Helen? Sira, ang sinasabi ko lang sa'yo, bawas-bawasan mo yung trip mo. Hindi mo sila kapatid na pagtitripan mo tapos pagagalitan ka lang ng mga magulang nyo. Alalahanin mong hindi mo kilala yung mga pamilya nila. Paano pala pag nagsumbong ang mga yun sa kapatid nun? O sa mga magulang nila, tas binalikan ka? O anong gagawin mo ngayon? Sus, wala yan. Pang-aasar lang naman ang ginagawa ko eh. Saka mas ma-impluwensya naman ng mga magulang ko sa kahit kaninong estudyante sa school natin, no? Ngumiti ito na parang walang kabang nararamdaman. Napapailing na lang ako sa katapangan nitong kaibigan ko. Swerte na lang talaga kung walang adik sa mga magulang na mga binubuli niya. Pero eto na lang ang alam kong gawin sa kanya. Ang payuhan siya hanggat kaya ko pa. Isang hapon, tapos na yung klase namin nito. Nasa basketball court ako ng eskwelahan nito. Nang mapadaan yung kaklase naming babae, tinanong ko siya kung napansin niya ba si Charlie. Pero sabi niya, nandun raw sa room namin. Nambubuli na naman ng mga babae. Si Helen na naman daw yung pinagtitripan nito. Kaya napatakbo na lang ako pabalik sa room namin. Pagkarating ko, nabutan kong tawa ng tawa si Charlie. Habang si Helen, pinupulot yung mga gamit niya sa sahig. Tol, ano naman bang ginawa mo? Uy, nandito na pala yung best friend ko. Halika rito, samahan mo kami. Tingnan mo si Helen oh. Pagod na pagod sa kakapulot ng mga gamit niya. Humalakak pa yung loko. Sabay turo kay Helen na ninto'y walang emosyon na nagpupulot ng mga gamit niya sa sahig. Ayon sa mga ibang kaklase naming nandito, kanina niya parang pinagtitripan si Helen. Pero itong si Helen daw, nagtitimpi lang. Tama na nga yan tol, hindi yan nakakatuwa. Tara na, di ba uwian na? Punta na lang tayo sa tambayan. Sa natutuwa ako eh, kulang pa nga yan eh. Tingnan mo siya, parang wala naman sa kanya eh. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikitang umiiyak. At nagmamakaawa sa akin na tigilan ko na siya. Kahit kailan hindi ko gagawin yan. Napatingin ako kay Helen na nakatayo na. Habang nakatingin sa malayo, wala pa ring reaksyon yung mukha niya. Kalmadong nakatayo na walang kabang nararamdaman. Gawin mo yung gusto mo hanggang masaya ka, Charlie. Pero sana makapagtimpi pa ako. Dahil kung hindi, baka kung ano ang mangyari sa'yo. Napatigil ang lahat sa sinabing to ni Helen. Wala pang sino mang estudyante sa school namin na binuli ni Charlie na sumagot ng ganito sa kanya. Pakaramdam ko, may pinagmamalaki to si Helen. Kaya niya nasabi ang mga bagay na to. Kung ano man yon, nakakakaba. Kita ko naman ang pag-iba ng reaksyon ng mukha ni Charlie. Halatang nagalit to. Ano? Aba sumasagot pa tuyo? Mukhang hindi ako nito kilala. Hoy babae! Tol, tama na. Umuwi na tayo. Pasensya na uli Helen. Ayos lang, Noah. Mabuti pa't dalhin mo na lang pauwi ang kaibigan mo at baka... Baka ano? Sige! Tama na tol. Ano ka ba? Teka tol, bitawan mo ako. Mukhang papalag eh. Hindi yata ako kilala ng bruwang to eh. Kailangan pa ba kitang kilalanin? Sumasagot ka pa talaga. Gusto mo yatang masampulan eh. Ang yabang mo ah. Gusto mo bang paalisin kita sa eskwelang to? Kita ko ang pagngiti ni Helen bilang tugon sa sinabi ni Charlie. Nanatili pa rin tong nakatayo. Pero nakatingin sa amin. Kilala ko mabana sa mga kagaya niyang tao. Kalmado lang. Pero demonyo ko magalit. Alam ko na mga oras na to na nagtitimpi lang to kay Charlie. Hindi namin kilala ng lubos si Helen. Kaya dapat mag-ingat si Charlie. Mukhang hindi siya kagaya ng ibang babae sa school na palalagpasin lang ang mga pambubuling ginagawa ni Charlie. Tara na tol! Hinila ko na to kahit nagpupumiglas pa. Kailangan ko siyang awatin at baka kung ano pang magawa niya kay Helen. Pero ang mga mata ni Helen, kakaiba na. Ang mga ngiti niya, may kung anong panganib na dala. Nakakatakot to. Kaya dinala ko na lang si Charlie sa tambayan para dito payuhan. Ano ka ba tol? Pambihira ka naman. Bakit mo ako inawat? Dati naman hindi ka ganyan sa akin ah. Bakit ngayon nangingialam ka na? Nag-aalala lang ako sa'yo. Iba yung babaeng yun. Kita ko sa mga mata niya. Mapanganib siya. Anong ibig mong sabihin? Isa siyang aswang? Manananggal? O may powers ba siya ha? Ewan pero baka ganun na nga. Ano? Nahihibang ka na ba tol? Walang makakapigil sa akin. Kahit ikaw pa. Diyan ka na nga.
Binangga pa niya ako sa balikat ng paalis siya. Napabuntong hininga na lang ako. Iba talaga kasi ang pakiramdam ko sa babaeng yon. Hinabol ko na lang si Charlie at sakay nakbayan. Sabi ko sa kanya, ililibre ko na lang siya ng fishball para mawala yung asar niya sa akin dahil sa pag-awat ko sa kanya. Pumayag naman siya nito. Kinabukasan, wala si Helen. Absent siya. Hindi namin alam kung anong dahilan. Pero itong si Charlie, talagang hindi kumpleto yung araw niya kung hindi siya makapangbubuli ng mga kaklase namin. Kaya si Mary Rose na laging kasama ni Helen naman yung ginugulo niya. Ang ginawa nito, itinali ni Charlie yung bag ni Mary Rose sa upuan. Kaya nang matapos na yung klase namin, ay nagulat to. Dahil nang hilain niya yung bag niya, sumama pati yung upuan. Kaya pinagtawanan to ng mga kaklase namin. Maging ako, napatawa na lang din. Ewan ko ba? Alam ko namang masama yung ginagawa niya pero natawa pa rin ako. Loko-loko ka talaga, tol. Ba't mo naman tinali yun? Hoy, wala kang ebidensya na ako gumawa nun ha. Maluwa-luwa naman si Mary Rose habang tinatanggal yung bag nito sa upuan. Si Charlie naman, tawa ng tawa. Kaya lumapit ako kay Mary Rose para tulungan to. Anong ginagawa mo, tol? Hayaan mo tanggal niya yung bag niya. Galit ang boses ni Charlie nito. Halatang nagalit ang tulungan ko si Mary Rose. Nang matanggal yung bag niya, umalis din naman kaagad to. Natakot yata kay Charlie, kaya nagmadaling lumabas sa room namin. Hoy Noah, nung una hinahayaan lang kita sa pangingialam mo sa akin ha. Pero ngayon, parang sumusobra ka na. Kung ayaw mong masira yung pagkakaibigan natin, huwag mo kong pinapakialaman. Hindi na ako nakapagsalita nang bigla tong umalis sa harap ko. Hindi ko na lang siya hinabol pa. At baka kung saan pa mapunta yung usapan namin. Isang araw, pictorial namin para sa graduation. Hindi ako nito pinapansin ni Charlie dahil sa pangingialam ko sa kanya sa pambubuli niya. May pinagtitripan na naman siya nito pero hinayaan ko na lang. Hanggang sa nag-break time ang photographer namin. Tapos yung camera nito, iniligay ni Charlie sa bag ng isa naming kaklaseng babae. Kaya nung hanapin ng photographer to, nakita to sa bag ng kaklase namin. Umiyak na lang yung kaklase naming babae kasi siya yung pinagbintangan at inasar na magnanakaw. Hindi ako nagsalita kahit alam ko ang totoo. Alam to ni Charlie dahil nakita niya ako nakatingin sa kanya nang ilagay niya sa bag ng kaklase namin yung camera. Tawa siya ng tawa dahil sa nangyari. Ako naman, nakokonsensya. Nang uwian na, nilapitan niya na ako. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi ka nakingialam. Dahil dyan, mati na tayo ulit, tol. Matanong nga kita, tol. Ano bang nararamdaman mo sa tuwing may pinapayakang babae? Ayan ka na naman eh. Kaya tayo nag-aaway eh. Hindi, curious lang kasi ako. Ano bang nakukuha mo sa pambubuli mo? Marami. Tulad ng saya, tuwa, buong bansa, bula. Pagpe-pray ko na lang talaga na hindi bumalik sa'yo yung mga ginagawa mo. Para ka namang bading. Hayaan mo na lang kasi ako. Kung gusto mo, samahan mo ako. Bulihin natin si Ana bukas. Isasama mo pa talaga ako dyan sa kalokohan mo eh, no? Tara na, umuwi na tayo. Isang araw, nasa library ako nito. May ibabalik ako nitong librong hiniram ko noong nakarang araw. Wala akong ibang tao na nakikita bukod sa babaeng nakabantay. Ibabalik ko na sana yung libro sa estante nang makarinig ako ng usapan. Kaya napatigil ako para pakinggan to. Hahayaan ko muna. Ayoko ring magpabigla-bigla. Pero marami na siyang nabubuli. Ilan na rin sa mga kaklase ko yung umiyak dahil sa kakupalan ng lalaking yun. Pati ako pinakitaan niya rin ng talent niyang mambuli. Pinagbigyan ko siya dahil ayoko ring umabot sa puntong pagsisihan niya ang mga ginagawa niya. Kausap ni Helen ito, yung isang lalaking estudyante. Hindi ko siya kilala pero sabi nila, isa din to sa mga transferee. Kasabayan lang daw ni Helen. Base sa usapan nilang dalawa, mukhang matagal na silang magkakilala. Sabi sa kanya ng lalaki, dapat daw kay Charlie pinahihirapan. Kung siya raw ang nasa kalagayan ni Helen, matagal na raw nakaratay si Charlie sa higaan nito. Dito ako kinabahan sa mga naririnig ko dahil mukhang may paglalagyan nga si Charlie pag nagkataon. Nagmadali akong lumabas ng library at saka bumalik na lang sa room namin. Pagkarating ko rito, nagkakagulo silang lahat malapit sa dingding. Akala ko tuloy kung ano na. Dumating na pala yung class graduation picture namin. Tingnan mo yung mukha mo rito, tolo. Mukha kang mukha kang kuhol dyan eh. Ang bastos talaga ng bunganga mo. Idinikit nila sa pader yung larawan namin magkakasama. Ang ganda ng kuha naming lahat dito. Pero nakakalungkot lang din dahil maghihiwa-hiwalay na kami pagkatapos ng graduation. Alam ko yung iba masaya, lalo na't magka-college na kami. Pero ang mas masaya talaga ay yung mga binubuli ni Charlie. Dahil sa wakas, mawawala na sa landas nilang mokong na to. Aba, ang pogi ko dito ah. Tama, mukha kang cool dito tol oh. Tarantado, tingnan mo si Helen oh. Mukhang manang na pinabantay ng 10 pamangkin. Nagtawanan kaming lahat na nandito. Pero biglang dumating si Helen. Kaya napatigil ako. Bigla tuloy ako nautal dahil bumalik sa isip ko yung narinig ko kanina.
Oh, bakit napatigil ka dyan, tol? Tignan mo si Lilibeth. Mukhang mangkukulam dito. Tara na sa kantin. Bigla kasi ako nagutom eh. Ikaw na lang. May pagtitripan pa ako eh. Nandito na si Helen. Halika nga rito, Helen. Tignan mo yung... Tara na, tol. May sasabihin ako sa'yo. Ano ba yan? Dito mo na lang sabihin sa akin. Hindi ko nagawang mahila si Charlie nito. Ayaw kasi talaga nitong sumama sa akin. Pinagtuunan niya ng pansin si Helen. Natahimik na nakatayo sa harapan ng picture namin. Ininsulto, pinersonal, at nilait niya yung mukha ni Helen sa larawan. Hindi pa siya nakontento. Idinamay pa nito yung magulang ni Helen. Kaya dito na nag-umpisang magsalita si Helen. Pinagbigyan kita nung una. Dahil ang akala ko, magbabago ka pa. Pero mukhang sumusobra ka na, Charlie. Pero ang idamay mo ang mga magulang ko, hindi ko yan palalagpasin. Sa nakikita ko sa mata ni Helen, parang matinding galit na to. Na sa anumang oras ay sasabog to. Samantalang si Charlie ay tuwang-tuwa dahil mukhang naiinis siya ng husto si Helen. Ano? Iyak ka na? Huwag mo akong sisihin, Charlie. Dahil binalaan na kita nung una pa lang. Mariin ang mga mata ni Helen na nakatingin kay Charlie. Habang ang mga palad nito ay nakayukom ng mahigpit. Nakakatakot yung aura nitong nakabalot sa kanya. Tol, tama na yan. Hayaan mo na si Helen. Pero ayaw talaga magpaawat nito. Pero mabuti na lang ay dumating yung teacher namin. Nang tanungin nito kung ano yung problema, tumahimik lang si Helen. Hindi ito nagsumbong nagpakita ng emosyon. Nakakakaba yung aura nito. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa nag-uwian na kami, hindi ko makausap ng maayos si Charlie kasi nagmamadali na tong umuwi. Kinabukasan ng umaga, muli nagkagulo sa dingding ng room namin. Nagulat ang lahat nang biglang nawala yung mukha ni Charlie sa class graduation picture namin. Para bang sinadyang pinunit to. Nang lumingon ako, nakita akong tahimik lang na nagbabasa ng libro si Helen sa isang sulok. Nagkatinginan pa kaming dalawa. Ang mga ngiti niya sa akin, para bang may ibig sabihin nito. Siya lang yung bukod tanging nakaupo sa upuan na kalmado na tila walang pakialam sa nagaganap sa room. Samantalang lahat ng mga kaklase ko ay nagkakagulo dahil sa nawawalang mukha ni Charlie. Maya-maya pa ay dumating na si Charlie. Ano na naman nangyayari? Ba't nagkakagulo kayo? Nang makita nito kung ano yung pinagkakaguluhan namin, bigla siyang napatahimik. Kumunot bigla yung noon nito. Kaya dito ko na siya hinila at saka kinausap sa labas. May alam ka ba kung sino gumawa nun? Hindi ba ako sigurado pero may hinala ako. Sino? Nung nakaraan, narinig ko si Helen at isang lalaking estudyante. Nag-uusap sila sa loob ng library at tungkol yun sa mga pambubuli mo sa mga estudyante rito. So, si Helen ang pumunit ng picture ko? Talagang ginagalit ako ng babaeng yun ah. Akma na sanang aalis to para sugurin si Helen pero hinawakan ko yung balikat niya at bigla siyang umaray. Anong problema, tol? Teka lang, masakit eh. Nang buksan niya yung butones niya sa dibdib ay tumambad sa akin ang namumula nitong balat. Kaya tinanong ko siya kung anong nangyari sa dibdib niya. Pero ang sabi niya, hindi rin daw niya alam. Dahil kaninang umaga raw pagkaligo niya, wala pa raw to. Baka may nakain kang bawal sa'yo. Hindi ba't may allergy ka sa mga hipon? Baka kumain ka nun. Oo, pero hindi ganito ang allergy ko. Saka hindi pa naman ako kumakain ng hipon eh. Ang hapdi, parang may pumipitik sa loob ng balat ko. Kumikiro to. Umuwi ka kaya muna. Ipa-check up mo na yan. Tingnan mo, unti-unti nang lalalapnos yung balat mo. Para bang sinusunog yan. Tapos may tumutubo pang bukol na maliliit. Sinamahan ko magpaalam si Charlie sa guro namin ito. Tapos sinatid ko rin siya sa gate dahil nanghihina na to na parang matutumba na. Mabuti na at may tiwin tong nakatira malapit sa eskwelahan namin. Kaya sinundo siya nito. Kinabukasan, expect ko nang hindi makakapasok si Charlie. Ilang araw na rin tong absent kaya nag-aalala na ako. Kaya dito ko na siya dinalaw sa kanila. Musta ka, tol? Eto, unti-unting namamaga yung katawan ko eh. Tapos hindi ako masyadong makahinga. Pinatignan nyo na ba yan sa mga espesyalista? Mukhang malala na yung lagay mo ah. Ilang doktor na rin yung tumingin sa akin, tol eh. Pero wala silang makitang uri ng sakit na kumapit sa akin. Nakakaawang pagmasan na nanghihina si Charlie nito. Namamaga ang katawan nito at parang nalalapnos yung mga balat. Tila ba may sumusunog ditong hindi nakikita. Unti-unti na rin siyang nakakalbo na parang may sakit na cancer. Yung bibig nito nagnanana pa. Ang dating matipuno at bibong bata, ngayon ay nakaratay at lumalaban sa sakit na hindi niya alam kung saan nagmula. Hindi ko alam kung ito na ba yung karma niya. Pero wag naman sana umabot sa puntong mamamatay siya. Kahit papaano, alam ko pa rin may bahagi sa puso niya na mabuti siyang tao. Nitong hapon sa school, lalo akong nagduda kay Helen. Malakas talaga ang kutob ko na siya ang may kagagawa nito kay Charlie. May libro kasi ako nabasa tungkol sa mga mambabarang at mangkukulam. Kaya naniniwala akong may lahi tong ganito. Para malaman ko ang totoo,
Sinundan ko siya sa inuuwian niyang apartment. Nakita ko rito yung kausap niyang lalaki dun sa may library. Dito ko lang nalaman na magpinsan pala sila. Pero hindi ko alam kung anong nasa isip ko nito. Naglakas loob akong kausapin si Helen. Oh, Noah. Anong atin? Ba't ka napadpa dito? Helen. Ano? Nakakatakot pero kailangan ko nang gawin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa ito pero alisin mo ng sumpang nilagay mo sa kaibigan ko. Ang kaninang malumanay niyang tono ay biglang dumiin ang sabihin ko sa kanya yung totoong pakay ko. Halos mamutok yung ugat nito sa leg sa galit. Alam ko namang alam mo na ako ang dahilan kung bakit nagdudusa ang kaibigan mo. Binarang siya ng nanay ko. Mabait ka sa akin pero hindi ko pwedeng gawin yung hinihingi mo. Yan na ang kapalit ng kayabangan ng lalaking yon. Helen naman, hindi ka ba naaawa kay Charlie? Kaklase natin siya. Kaklase man o hindi, kung masama ang ginawa, dapat pa ring turuan ng leksyon. Nagsisisi na siya sa mga ginawa niya. Halos mamatay na siya sa sumpang inilagay mo sa kanya. Kaya pwede bang itigil mo na? Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na rito bago pa kita ipagtabuyan, Noah. Binigyan ko siya ng babala, pero ginawa niya pa rin. Kaya bagay lang sa kanya yan. Alam kong mali yung ginawa ni Charlie. Pero ipagkakait mo ba sa kanya ang pagkakataong magbago? Itong ginagawa mo sa kanyang paghihirap, para mo na rin ginawa yung ginawa niya sa'yo. Wala ka na rin pinagkaiba sa kanya, Helen. Alam kong mabait kang tao. Kaya sana bigyan mo pa siya ng pagkakataong magbago. Hindi na nito sumagot si Helen. Tinalikuran niya na ako at pumasok na sa loob ng apartment niya at pinagsarhan niya na ako ng pinto. Maluwa-luwa akong tumalikod at saka umalis. Tapos pumunta ako sa bahay nila Charlie. Karma ko na to, tol. Ito na ata yung paulit-ulit mong sinasabi sa akin na babalik sa akin yung mga ginagawa ko sa iba. Ay, huwag kayong umiyak pag nawala ako ha. Huwag kang magsalita ng ganyan, tol. Gagaling ka pa. Gagawa ko ng paraan. Ano pang magagawa mo, tol? Kung ang mga doktor nga wala nang magawa, paano pa kayang ikaw na normal lang na tao? Basta, gagawa ko ng paraan. Hindi ka mawawala. Tandaan mo yan. Sabay pa tayong gagraduate, di ba? Kung hindi ka kayang pagalingin ng doktor, kaya kang pagalingin ng Diyos. Marami na akong kasalanan sa kanya, tol. Mapapatawad pa kaya niya ako? Dito na bumuhos yung mga luha ko. Kita ko sa mga mata niya ang kalungkutan at pagsisisi. Hanggang sumapit ang disperas ang graduation namin. Dumalaw si Charlie sa school namin nito. Naka-wheelchair na siya. Mangyak-ngyak kami nang iharap to sa amin. Sa puntong to, hindi na siya makapagsalita pa dahil sa bibig nitong namamagana. Hiling niya talaga na pumunta raw rito bago siya bawian ng buhay. Kahit hindi siya makapagsalita, gusto niya raw makita yung mga kaklase niya sa huling sandali ng buhay niya. Dahil kamag-anak naman nila yung principal, tinupad nila yung kaisa-isang hiling ni Charlie. Dito na nagkwento yung nanay niya sa amin. Araw-araw daw umiiyak si Charlie. Hindi raw dahil sa masakit ang katawan nito, kundi dahil daw sa mga nagawa niyang mali sa mga klase naming babae. At pinagsisisihan niya raw lahat ng yon. Pero kung ito raw ang kabayaran, handa niya itong tanggapin para makabayad lang. Nagsiiyakan kaming lahat, pati yung mga binuli nito. Siguro dahil naawa na rin sa itsura ni Charlie. Sabi pa ng mga to, pinapatawad na nila si Charlie. Napatingin naman ako kay Helen na nito'y nagpupunas ng luha niya. Ramdam ko na nalulungkot din siya para kay Charlie. Pagkatapos nito, inuwi na nila si Charlie. Nalungkot kaming lahat dahil hindi namin ito makakasama sa pagsampa sa stage para graduate. Bago mag-uwian nito, nilapitan ako ni Helen. Congrats, Noah. Sasampa na tayong lahat sa stage para graduate bukas. Napayuko ako dahil sa lungkot dahil hindi naman totoong gagraduate kaming lahat. Nang sasagutin ko sana si Helen, umalis na to. Palayo na to sa akin. Kaya napaupo na lang ako sa silya nang matanaw ng mata ko yung class graduation picture namin. Nagulat ako nandun na yung mukha ni Charlie. Nakadikit na to pero halata pa rin yung punit. Kaya dito na bumalik sa isip ko yung sinabi ni Helen na sasampa kaming lahat bukas sa stage para graduate. Bigla ako napangiti nito sa saya. Kinabukasan, araw ng graduation namin. Hindi ako mapakali dahil alam ko makikita ko rito si Charlie. Bago mag-umpisa ang seremonya, may dumating na isang sasakyan at dito bumaba si Charlie. Napatakbo ako palapit sa kanya, sabay yakap na mahigpit. Sinasabi ko na nga ba, tol eh. Magaling ka na. Hindi na namamaga yung katawan mo. Bumalik na sa dati yung mga balat mo. Paano? Ang lakas-lakas mo magdasal eh. Eh di gumaling ako. Alam din siguro ni Lord na pinagsisisihan ko na yung mga nagawa ko. Kaya pinagaling niya siguro ako ng ganong kabilis. Napatanaw tuloy ako kay Helen nito. Ngumiti siya sa akin, tapos tumango. Sinenyas ko na lang sa kanya na salamat.
Ngumiti na lang siya sa akin nito at saka umupo. Dumoble ang saya sa graduation day namin. Lalo na ako, sobrang tuwang-tuwa ako. Dito ko napagtanto na mukhang pinatanggal ni Helen yung barang kay Charlie. Dahil ayon sa mga nabasa ko, maaari raw bawiin ng isang mambabarang ang sumpa na pinataw niya sa pinarusahan nito. Isa lang ang natutunan ko sa karanasan namin ni Charlie, na darating yung araw na makakahanap ka ng katapat mo. Ang kwento at karanasan namin ni Charlie ay magsilbi ng aral sa inyo. Huwag tayong gumawa ng masama sa iba at baka sobra pa yung balik sa atin nito. At dahan-dahan din sa pambubuli dahil baka yung binubuli natin ay anak na pala ng mambabarang.